Buenas noches, good evening, konbanwa. Pag-usapan po natin mga kababayan yung bigas pa rin. Yes, tungkol pa rin sa rice. Kasi napakainit na usapin ito ngayon. Napanood ko po yung interview ni Karen Davila kay Congressman Ralph Recto tungkol po sa problema sa bigas. At ipinapanukala niya po sa ating Pangulo na baguhin daw ang strategy sa agriculture. At ang pinapanukala niya po ay ibigay daw sa private sector ang agriculture, agribusiness. Kasi daw, yung mga traditional nating mga magsasaka, mga maliliit na magsasaka sa probinsya, ay ayaw na daw na maging magsasaka ang kanilang mga anak. Dahil nga sa napakahirap ang gawaing ito. Naniniwala po ako dito kasi anak din po ako ng magsasaka. Magsasaka kami at ang totoo, naranasan ko po yan, yung trabaho ng pagsasaka. Mula sa pagtatanim ng palay hanggang sa pag-ani, pag-giik, pagbilad ng palay at dadalhin sa gilingan. Lahat. Pati mga gulay, alam namin magtanim. Kasi kami-kami lang na magkakapatid, mga anak ng magulang namin, ang nagtulong-tulong sa pagbungkal ng aming lupain. Kaya alam ko po yan. Alam ko po na talagang mahirap ang trabaho ng pagsasaka. Using the traditional means. At walang magulang po talaga ang gugustuhin na ang kanilang anak ay manain pa rin ang nakakapagod at nakakabali ng likod na pagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw at ulan. Danas ko po yan. Talaga pong mahirap. Kaya nga po kami magkakapatid ay nagsikap na makapag-aral para hindi na po kami maging magsasaka. At hindi ko rin pinangarap. Kaya kami umalis dito sa aming lugar at sinikap na talagang makatapos ng pag-aaral nang sa ganun ay mabago ang aming buhay. At ayaw namin na makapag-asawa ng isa pa ring magsasaka. Don't get me wrong po. Hindi po sa minamaliit ko ang mga magsasaka at yung mga manliligaw namin noon na mga anak ng magsasaka. Kasi noong araw po, kapanahunan ng mga kabataan namin, ay hindi pa po noon uso yung pagpapaaral ng mga anak. Hanggang elementary lang po, pinapahinto na, hindi na pinapatuloy ng high school at kolehiyo. Pagka-graduate elementary, 12 years old, maya-maya pupunta na sa mga sayawan, magpapaligaw at mag-aasawa. Mga edad 16, 18. Ako po kasi, naranasan ko ang hirap ng pagsasaka dahil nga sa trained po kami ng aming ama sa trabahong ito dahil wala kaming kapatid na, well, ang kapatid naming lalaki ay iisa na malaki na, and then yung doon na sa pangalawa sa bunso, yung lalaki, so paliit pa. Kaya kuripot yung tatay namin, ayaw niya mag-hire ng mga trabahador, kaya pinilit niya
na yung mga anak niya, kahit kaming mga babae, ay pinagtrabaho kami ng trabahong panlalaki. Kaya, alam nyo, blessing in disguise pa rin po yun. Kahit na ganun ang dinanas ko, swerte pa rin po yun na matatawag kasi halimbawa man magkahirapan ng buhay dito sa mundo, halimbawa magkagera, hindi natin pinapangarap. Halimbawa kagaya nung World War II na nagtago yung mga tao sa mga kabundukan, sa kagubatan, kaya po natin na magtanim ng makakain. Yun po ang isang blessing doon. Kaya hindi na ako nagtatanim pa ng sama ng loob sa magulang ko dahil even up to now, alam ko yung trabaho sa bukid. So going back to Recto, since alam ko po ang katotohanan na sa ngayong panahon na uso na ang pagpapaaral, ay pinangarap na po ng mga magulang sa ngayon na yung mga anak nila ay makapag-aral at maiba ang kanilang buhay. Huwag na silang sundan pa ang yapak nila na maging kagaya nilang magsasaka dahil nakakaawa po talaga na kahit may edad ka na, matanda ka na, hindi mo na kayang magtrabaho pa sa lupa, pipilitin mo pa. So sa ngayon, talagang totoo yung sinasabi ni Recto na kinukumbinsi ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay wag nang magsaka. So kung ganito po ng ganito, talagang mawawalan tayo ng magsasaka, mamamatay po yung agribusiness natin. Ngayon, dahil po dito, dahil dito sa pangyayaring ito na nawawala unti-unti ang class ng mga magsasaka dahil dito sa sinasabi nga na ayaw nang manain pa ng mga anak yung trabahong pagsasaka, ay kaya po siguro humihina na rin ang produksyon natin, lalo na ng palay. Kasi karamihan ng mga kabataan ay nasa syudad na at nag-uopisina. So, wala na halos kaya yung mga sakahan, ipinagbibenta na sa mga real estate, ginawa ng subdivision. So, talaga, that's one reason kung bakit bumaba po ang ating production ng pagkain, lalo na ng rice. So, ang panukala nga po ni Recto, para magtuloy-tuloy daw ang negosyo ng pagsasaka, ay tanggalin na daw ang pagsasaka sa pribado, sa mga maliliit na magsasaka, i-involve na daw yung yung private sector. At wag na daw limitahan pa sa bawat isang magsasaka na 5 hektarya lang. Kasi, hindi ko alam ito na may batas pala na for every farmer, kailangan hanggang 5 hectares lang. So, gawin daw na mga 10. So, 10 hectares of rice farm for every farmer na mayaman. Private. So, pag sinabi po natin na private sector, sa ganitong malalaking mga lupain, siyempre sino lang ang may kaya niyan? Di yung mga mayayaman na naman. Yung mga oligarko na naman. So, anong ibig po sabihin nito? Maha-hijack na naman po yung food production. Yun po ang analysis ko opinion ko, na kapag ibinigay na naman po ito sa private sector, ang mangyayari na makokontrol na naman po ng mga private na mayayaman, na mga oligarchs, ang rice production. Tama po ba? Palibhasa po, sinabi nga niya doon sa interview sa kanya na siya daw, wala pa daw 10 hectares ang kanyang farm.
So gusto niya, siguro may balak din si Recto na pasukin din itong rice farming at kailangan mayroon siyang 10 hectares. So, mawawala yung maliliit na farmers, mangyayari malaki ang mga farming. Well, kagaya siguro ng sa Amerika. Okay naman po yun. Okay naman sana kung talagang matino lang ang magiging sistema. Kagaya po nga ngayon, kaya tayo nagkakaproblema sa bigas, mayroon tayong rice shortage kuno, na actually man-made, scripted, dahil tinatago nitong mga, sino pa? Di yung mga mayayamang negosyante, mga kartel. Ngayon, bigas pa lang yan. Bigas, kinakartel. Ang susunod na ikakartel, yung farming na. Rice farming. So, mayayaman na naman ang mamamayagpag. Ang ibig ko pong sabihin, kapag po staple food, kagaya ng rice, staple goods, kagaya ng gasolina, staple services, kagaya ng communication, transportation, hindi 50-50, government and private sector. Yung basic utilities, water, electricity, power, dapat po yan nasa government, hindi sa private sector, especially foreign. Lalo na China. Diba? So, hindi po ako okay doon sa panukala ni Recto na ibigay na naman sa mga mayayaman ang rice farming. Para na namang kartel yan. Parang yung noong araw na, di ba sino ba ang may-ari ng mga malalawak na lupain? Di ba yung mga don, mga donya, mga ekta-ektaryang mga lupain? Kaya nauuso yung senyor-senyora, mga alila, mga alipin. Kasi mayayaman. Sino yung magtatrabaho? Di yung mahihirap na naman? Balik na naman po tayo doon sa dati na yun nga, yung mga hasyendero na may yung among milyonaryo, may mga trabahante na inaapi. Ang para sa akin po kasi, kagaya na sabi ko kanina, pag staple goods and services, kailangan sa gobyerno. Pasensya na po, medyo may sinisipon ako. Kung mayroon pong 10 hectares, kagaya nung pinamigay kamakailan ng government ni Bongbong Marcos, na yung mga agrarian beneficiaries ay binigyan ng pinatawad yung mga utang. Tapos di ba may binigyan ng mga lupa, mga lupain, basta sakahin lang. Para po sa akin, ang agricultural land hindi po dapat ibinibenta. Ang agricultural land, especially rice farm, kailangang pag-aari ng government. Wala dapat magmamay-ari na pribadong mamamayan kay maliit, kay mayaman. Kasi pag maliit ang may-ari ng binigyan mo ng pag-aari na lupa ang isang mahirap, kalaunan yan ibebenta niya. Kanino? Yun na nga ang nangyari po, na ibebenta sa mga mayayaman na pagtatayuan ng mga factories, ng mga subdivisions,
Ngayon, pag mayayaman naman po ang may-ari ng mga lupain, nagiging hasyenda ng mga don at donya, nagiging pugad ng pang-aalipin. So, paano po? Ito po ay opinion ko na kailangan ang rice agricultural land should be owned primarily by the government. Now, kung mayroong tao, farmer, na gustong mag-farm ng ilang hektarya ang kaya niya, 3 hectares, 5 hectares, kanya pong sasakahin yan. With the support of the government, support ng mga farm equipment, nang sa ganun po ay hindi siya mahirapan, hindi siya magbubungkal ng lupa, hindi siya mag-aararo sa init ng araw. Wala na po yung mga pag-aararo. Kailangan makinarya. Mechanized lahat. Di ba po yun yata ang programa ni PBBM? Kaso medyo hindi po kumpleto yun eh. Ang plano ni BBM, magbibigay siya ng mga equipment, including fertilizers, pero babayaran po ng farmer. Para sa akin ganito yung mas okay na sistema. Yung rice farm, halimbawa yung isang farmer, ang kaya niyang sakahin is 5 or 10 hectares. Siyempre may mga tao siya, pero ang pagtatrabaho ay hindi na manual. Machines. Supplied by the government also. Plus the seedlings, the pesticides, the fertilizers, and take note, fertilizers and pesticides must be organic. Hindi po pwede ang inorganic fertilizers and pesticides. Madali pong gumawa niyan. So, balik tayo. Ano po ang ibig sabihin ng sistemang ito? Ito po yung tinatawag na stewardship. Hindi pag-aari ng farmer yung land. Magtatrabaho lang siya. Kung kaya niyang bumili ng traktora and other agricultural supplies, o di magsarili siyang puhunan, but the land itself must not be owned by a private farmer or citizen. Dahil ang danger nga po dyan ay ibinibenta pag nagsawa ng magsaka. Para po maiwasan ito, hindi po pwedeng ibenta dahil yan ay government property. Now, the harvest also, government din ang bibili. Diba yung food terminal, yung kadiwa? Oh. Ngayon, pag yung farmer ay ayaw na, nagsawa na mag-farm, or nag-retire na kasi matanda na, gusto nang magpahinga, ito-transfer naman ngayon siya ulit sa iba na mas bata at gustong mag-farm. So, walang transfer of land. Only the stewardship. Dahil nandiyan po, kaya tayo nawawala ng mga agricultural lands dahil sa ownership. Titulado. Kaya naibebenta sa mga pribadong oligarko na hindi na ginagawang na ginagawa nilang subdivisions. Ang subdivisions po, dapat po yan gawin doon sa mga unarable lands, doon sa mga hindi fertile. Pero yung mga fertile lands, rice lands, dapat po bawal yan.
tayo nagkakaroon ng shortage ng pagkain dahil po sa mismanagement ng government sa ating agribusiness, sa ating agricultural lands. May mga batas po tayo kumpleto, pero hindi naman ipinapatupad. Kaya actually itong, what do you call this? Yung CARP? Yung agrarian reform na ipamimigay sa magsasaka yung lupa. Actually, even before, baka before pa kay Apulacay yun eh. Hindi ako solved doon. Ipamimigay sa tao? Or the farm will be owned, titled by some private farmer? Kaya dyan po nangyayari, nawawala yung mga rice farm, yung mga agricultural land, dahil pag-aari, may titulo. Kaya, pwede niyang gawin kung anong gusto niya doon sa lupa niya, dahil pag-aari niya eh. Ngayon, ang nangyayari kasi, dapat sana yung lupa, kung farmland yan, kung yan ay very fertile na lupain, matabang lupain na para lang sa agrikultura, dapat po yan ay ililipat din sa isang farmer. Kaso, wala naman po kasing batas na nagbabawal. At lalo pa na yung mga nasa Senado, mga nasa Kongreso, ay yung mga mayayaman, yung mga negosyante, mga real estate owners. Di ba? Sino ba ang real estate owner dyan sa Senado? Di ba yung mga Villar? Negosyante, mga gatsalyan. Yan po ang isang mali sa ano natin eh. Sa politics natin eh. Dapat sana yung mga ganyan may mga conflict of interest. Hindi dapat yan ipinapasok sa politika. Conflict of interest. Cynthia Villar. Ano negosyo niyan? Tungkol sa lupa, di ba? Sino ba ang nagbibili ng mga rice land na ginawang Camellia Homes? Camellia. Ginawang mga subdivisions. Kaya nawawalan po tayo ng bigas. Dahil nabawasan na ng husto yung ating mga sakahan. Di ba? Yun pong pag-solve niyan, gobyerno din dapat. At although maganda naman yung ginawa ni PBBM na pinatawad niya yung mga utang ng mga farmers, well, okay naman yun, mabait siya, pinatawad niya eh. Pero hindi lahat ng mga farmers na yan talagang mababait. Marami dito lang sa lugar namin noon, ilang dishonest na farmers. Siguro tatay ko lang ang honest na nagbayad talaga ng husto. Yung iba talagang sinuba yung government. Talagang sadya na hindi nagbayad. Marami niyan. Alam ko, dahil taga rito ako, I was among those people. Marami dyan manunuba talaga. Kaya actually unfair yung ginawang pagpapatawad na yun. At kanila pa rin yung lupa. Dapat yun binawi na. Kung pinatawad, binawi yung lupa. Pag-aari ng government, pabalikin mo siya dyan as steward, not the owner. Mali ba? Well, sa akin kasi yun eh. Kasi itong panukala ito ni Recto, pabor na naman ito sa mayayaman. Magkakaroon na naman ng bagong kartel. Kartel ng mga rice farm. Kontrolado na naman nila ang pagkain. Diba? Ganun yun. Kaya sana po, ewan kung may maniniwala sa akin, may magsasabi na ba dyan, nagmamagaling ka, ikaw nang magpangulo, ikaw nang magsenador, ganyan ang mga, bakit ganyan kayo mag-isip? Imbis na matuwa kayo na mayroong private na individual na kumbaga nagsishare ng kanyang idea, binabash nyo pa. Mga ulol.
Sige na nga, paalam na nga ako kasi may nasusuya na naman dyan, sigurado. Nagmamagaling ka. O, ikaw na. Nonsense. Sige po mga kababayan, maraming salamat po sa panunood at sana po naunawaan ninyo ang aking sinasabi. See you again next time. Domo arigatou gozaimasu. Thank you.